Dapat magkaroon ng regular na assessment, pagsusuri at evaluation sa mga kawani ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos nitong isiwalat ang ilang espionage activity ng China sa Pilipinas. Paliwanag ng mababatas, dapat magsagawa ng background checking upang matiyak na hindi na makapag-recruit lalo na ng government personnel ang lumalawak na espionage system ng People's Republic of China. Sa ngayon po siguro sa lahat ng sektor ay may nakabaon. May nakabaon na ang tawag nga nila, sleeper cell. May nakabaon, naghihintay lang. Kasi ang China, pag nagpadala dito ng tao, obligasyon nila na sumunod sa Communist Party of China. Kung anong iutos sa'yo, kung ikaw man ay businessman dito, pag inutusan ka na ganito, balik ka ulit doon sa original indoctrination mo na susunod ka sa tagubilin ng Communist Party. Nanawagan naman ng ilang senador ng masusing investigasyon kaugnay ng sinasabing pakikialam ng China sa darating na midterm elections. Kasunod ito ng pagbubunyag ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Ayon kay Senador Tolentino, chairman ng komite, posibleng masundan pa ang pagdinig at imbitahan ng Filipino-owned corporation na binayaran umano ng Chinese Embassy. Nag-ooperate umano ang naturang kumpanya para sa pagpapalaganap ng mga online troll na naninira sa Pilipinas. Hindi natin kayang ipatawag ang Chinese Embassy kasi immunity yan. So, infinitos. Nung huling hearing kasi, hindi nag-report yung head ng SEC. Tatanungin ko sana yung Securities and Exchange Commission. There might be a chance for that. Oo. There might be a chance for that. Siguro, kung maluwag-luwag next week. Posibleng isagawa ang susunod na Senate hearing kaugnay ng pag-eespiya ng China ngayong linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.